Good morning everyone. So ngayon lang po tayo nakapag ah, talakay muli sapagkat po ay wala po kaming internet. So kaya po ah, hindi ako makapag gawa ng lesson. So kaya ngayong umaga ay tunghayan natin ang mga salita ng Diyos mula po sa John chapter 4 verse 1 to 30. So ang nilalaman po ng context ay patungkol po sa tubig na nagbibigay buhay. So ito po yung encounter ng Panginoong Hesus between Samaritana, yung na babae. So nung napagod po ang Panginoon, nagpahinga po siya sa tabi ng balon at nakita niya po yung babae, no? So, kasi nauuhaw po siya, nauuhaw po yung Panginoong Hesus. So kaya po ang Panginoong Hesus ay nanghihingi po ng tubig. Ba't ano po sinabi niya? Kung alam mo lang na kung sino yung nanghihingi sa iyo, ay ikaw yung lalapit sa akin para manghingi ng tubig na nagbibigay buhay. Balit ano pong sabi ng babae? Panginoon, wala ka pang salo sa balon. Ano po? So balit ano pong sabi ng Panginoon? Ang ibibigay ko na tubig ay hindi ka na mauuhaw kailanman. Ngunit ito po ay magiging batis sa loob mo at magiging bukal. Yan po sabi niya. So, saan po pumapatungkol? Ano po ang tunay na tubig ng buhay? The living water. Ano po ba yung tubig? So, walang iba po kundi ang salita ng Diyos. So, sa pamamagitan ng tubig, ay malilinisan ka at dadaloy yung tubig at magiging bukal. This is the Word of God. Yan po yung sinasabi po sa John chapter 4 verse 1 to 30. Sa pamamagitan nito ay may kalakip din po na responsibility. So ibig sabihin, kapag natanggap mo ang tubig ng buhay, ay mayroong din responsibilidad na work. So kaya nga po ang sabi po sa Santiago, ang pananampalataya na walang gawa ay patay. Ayan po. So, ibig sabihin, this is the work of God. Mayroon pong kalakip na gawa sa pamamagitan ng kanyang mga salita na natanggap mo. So, kaya po, ano ang pinakauna-una na mangyari sa buhay mo? Dapat maging born again ka po. So, ano po yung born again? Yung ipinanganak sa binhi ng Diyos. So, ito po, kaya po may dalawang bagay. Una po yung tinatawag na imperishable seed. So, pinanganak po sa binhi ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay na walang kamatayan, salita ng Diyos. Ayun po. Yun po yung tinatawag na imperishable seed. Hindi nabubulok. No? No? Walang kamatayan sa pamamagitan ng salita ng Diyos. No? Yung isa naman po perishable seed. No? Binhi na nasisira. It is the preparing to physical subject or human. So, iyon po. So, maging ang Panginoong Hesus ay mababasa po natin sa Roman chapter 1 verse 3 to 5. Ako, bakit po? Siya po ay nag-exist dito sa mundo, hindi po ba? Naging tao siya. Ayan. Ipinanganak din po siya sa physical na kalagayan. No po? Kasi siya sabi sa Romans, physical way of life. So kaya po ang tao ay meron pong dalawang kamanganakan dapat.
spiritual, yung physical. So, ang Panginoon Jesus man ay dumanas po na siya ay pinanganak physically. In Romans chapter 1 verse 3 to 5. Ayan po. So, naging tao rin po siya. Kaya alam niya ang buhay ng mga tao. Ayan po. Alam niya po. So, pangalawa po, life of faith na po. So, at po yung life of faith, yung sumusunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa niya kung ano ang task o ano ang pinapagawa sa kanya ng Diyos. Kaya nga sabi po sa Hebreo chapter 1 verse 6, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Sapagkat ang sinuman lumalapit sa Kanya, sa Diyos, ay dapat sumampalataya. Sumampalataya at ang nagbibigay ng gantimpala sa mga sumasampalataya. So, we have a reward for you are believe or faith for our God. For our God. So, yun po yun. So, yung life of faith ang dapat natin lakarin. Kung nilalakaran natin ang mga bagay na ito, ay doon lang po tayo makakatanggap ng pagpapala or blessing. Yun po yung buhay na walang hanggan. Pangatlo, na masteral of education. So, minamaster po yung kanyang mga salita. Yes. Baging po sa panahon nila Moses, minamaster nila ang salita ng Diyos. Kaya sa atin, mahalaga rin po na i-master yung salita. Kaya nga po, ang sabi po sa Matthew 11:29-30, pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo ng at mababang loob, at makatatag po kayo sa akin ng kapahingahan, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Magaan ang pasanin na ibibigay ko sa inyo. So, yun po yung sinasabi ng ating Panginoon. Magaan lang po. So, we have a responsible to educate ourselves. No? Sapagkat yun po ang pangako ng Diyos. Sapagkat kung hindi natin maunawaan, ay hindi po tayo makakasunod mabuti. Diba? Kaya kailangan po tayo mag-aral, yes. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsusuway ng kamalian, sa pagtutuwid sa ikong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay, upang ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ayan po. So, talagang kailangan po, sapagkat yun po ang kalooban ng Diyos. So, nawa po sa umagang ito, sa short understanding na meron kayo ngayon sa pamamagitan ng mga salita ito, nawa po ay maging pagpapala sa inyo ang mga bagay na ito, sapagkat ito po yung pinakamahalagang tungkulin na inaatang sa atin kung tayo mayroong tunay na pananampalataya. Good morning po at God bless po sa ating lahat. Pagpalain po tayong lahat sa mga oras na ito. Nawa po'y gumanda na po yung panahon.